Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-aim back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, eto, mainit-init pa. Kaka-upload lang halos ng Motus Battle Eds versus Sigdus. So nagtatampo na si Eds nung nagkita kami nung last event. Hindi ko na ito nire-review yung mga battles niya. So Eds, eto pambawi. Gusto mo isunod ko pa yung battle mo kay Jamie Sykes diba? Pambawi para kay Eds. Pero kidding aside, magandang matchup din to. Eds versus Cygnus, diba? Alam naman natin na pareha silang flip top battle MC na. Ang difference lang, alam naman natin si Cygnus at Atoms nagkampiyon sa 2x2, pero hindi mo pwedeng i-count out si Eds dito. 'Di ba? So exciting din yung battle na to kasi ano yung handa ni Eds? Ano yung handa ni Cygnus para sa ganitong klaseng event? Sila yung main event, sila yung actually sila yung main focus event na to. Kaya para sa akin, it is an exciting battle between the two of them. So yun, hindi ko na patatagalin, hindi ko na papahabain pa. So sa tingin ko magkakaroon ng dikit na nasalpukan to kasi magkaiba sila ng estilo. And battle of effectivity, as always, no, lagi ko sinasabi, effectivity, yun yung pinaka titignan natin kapag style clash, 'di ba? So game. Ang tanong dito is, mag-holo ba si Eds or mag-stick siya sa estilo niya? Si Cygnus ba mag-stay siya sa holo or magiging creative siya sa battle na to? So those are the questions So yun, wag natin patagalin. Game, Eds versus Cygnus. Unang banat para kay Eds. Game. Sinag-core. Pakinggan natin. Exciting to guys. Yo! May dayo sa Cavite. Takoma ang kalaban mo. Dapat dito pagsasampalin to na ko. Kaso hindi ako si Casper at Espero. Tawagin mo na yung kakampi mo. Pagsasabayin ko kayo. Game! Ang tagal kong nawala. Pero nung binigay ka sa akin, sabi ko kay Zayt, game body. Hindi ako umuo dahil champion ka. Sadyang na-miss ko lang manlait na mga di marunong mag-LRT. Bakit? Dito to? Nanggagago ako? Nanggagago lang ba? O sige, pag na-explain mo sa rebat mula EDSA, paano pumunta ng branded Muñoz, panalo ka na. Alam nyo ba? Nakakaya tong kasama ng 1 minutes. Sabay-sabay kami sa LRT pero wala pa sa trend. Gusto ko na kagad sumibat. Paano sa bilihan ng ticket? Tinanong si Cygnus kung meron kang beef. Tanginan to, umipak! Ano ba, sir? Tinuruan na nga kita Umipak, ng beef. para di ka na maglakad pa sa malayo. Sabi ko, pwede ka mag-carousel, ba't naghanap ka ng kabayo? Tapos sasabihin nyo, 98% ng MC sa Motus, mga tanga. Tangina ka. Lahat kami binastos nyo sa ahon. Mga rookie, huwag kayong maniwala dyan. Tayo ay ginagod at nilason. Sige nga, sasabihan mo kaming tanga sa ligan to. Tinalo ka ni Ralpson. Kaya ingat sa mga binibitawang salita sa battle, idol. Dahil babanda rin sa'yo ang dinidedma mong sakit. Kasi kung marami nang tanga sa Motus, di sana nagsibilihan kami ng mga binibenta nyong damit. Tangin ang design niya ng mga mukha nila. Feeling icon, yung pagka-edit, di inayos. Nakasakay sa racket si Jimmy Neutron. Tapos yung isa, si Jamie Santos.
Sino bumili nun sa motos, taas kamay, bibigwas ako sa panga. Ayaw nga pala, si Sensaya at Fortune, sumuporta sa kapwa Bicolano bilang turong-tulong na rin sa kalagayan nyo. Oh, kasama sila sa 98% ng motos ha, ibig sabihin, tanga rin pala kababayan mo. Punto. Alam ko, nag-backout ako dati sa laban namin ng kakampi mo. Nag-backout ako dati sa laban namin ng kakampi... alam ko. Nag-backout ako Shit. Sa laban namin ng... alam ko. Wait lang ako dati sa laban namin ng kakampi mo. Game. Alam ko! Nag-backout ako dati sa laban namin ng kakampi mo! Pero buti na lang ibakot mapagpigil. Kung tingin nyo sa akin isang takot, pasensya ka na Toms, kung tingin ko sa'yo noon, di tayo magkalibel. Ngayon tignan mo yung bata mo kawawa, nanginginig sa kilabot, binalot to. Kahit payat, binaboy ko. At pasalamat ka na lang tumanggi ako sa laban natin dati kasi malamang ganito rin inabot mo. Pero kung gusto mong makisawsaw, GG namin. Ikaw, gising na rin. Sakit na triple, iindahin. Ganito ako mag-init pag tinutoyo. Kung mga sili, pipisahin. Yung Eds ha, bawi na. Yung Eds ngayon, ibang-iba. Di ko na yan pe-personalin. Sa aking dura ngayon, wala yon. Di na rin ako magbibida-bida na maglalabas ng pangit mo na picture mula kahapon. Ikaw ang pinakamahinang uragon, kinang ina. Signus, marami diyang sumasang-ayon. Isipin mo, di na kita kailangang ipahiya si Atoms na gumagawa nun. Palabas mo. Tay, mag-ingat. Okay. Sayang. Maganda na yung maganda na yung energy ni Eds. Ito yung isa to sa sabihin ko sa inyo guys ha. Ito yung isa sa mga hindi nawawala kay Eds, yung energy niya, yung presence niya, 'di ba? Kita niyo naman, 'di ba? Sa mga hindi pa nakakilala kay Eds, sa mga hindi pa napapanood yung mga battle ni Eds, pwede niyo kung may time kayo, pwede nyong panoorin at kayo na humusga. Pero ako, para sa akin, since nare-review ko si Eds ng ilang beses, na-review ko na si Eds ng ilang beses, Motus, Flip Top, diba? So, ito yung hindi nawawala kay Eds, yung aggressiveness niya. So, kahit saan, andoon yung energy, yung performance, yung pagiging agresibo. Kaso nga lang, may mga times na, ayan, tulad neto, nagjo-choke. So, alam ko, may mga battles din siya sa, hindi ko alam kung FRBL ba yon. Basta, may mga napanood akong battle na, ganito, nagkakaroon siya ng stumbles, stutter. So, yun lang yung nakikita kong, yun yung nakikita kong, butas sa overall performance ni Eds. Pero, kapag handang-handa siya, hindi niya nakalimutan yun, tangina, sunog ka dito kay Eds, man, real shit. Okay, going back, okay na yun, okay na yung performance ni Eds, nandun na yung pagiging agresibo, andun na yung malinaw na deliberation, yung impact ng mga punto nandun na, kaso nag-choke Although sabi niya kanina na bawi na, para sa akin hindi siya totally nabawi kasi ang tagal ng choke, halos ilang segundo yun, I think, diba? Parang minuto pa nga, parang 1 minute below, diba? Parang ganon. So sa tingin ko malaking epekto yun malaking hole yun, malaking butas yun na even natapos ni Eds ng malinaw yung mga lines niya after that choke, hindi niya natapalan yung butas na yun. Kaya para sa akin, ang laking hadlang pa rin nung choke na yun. So sa tingin ko, kailangan bumawi ni Eds sa rounds 2 and 3. Pero yung round 1, isang malinis na approach lang to para kay Cygnus, ibibigay ko yun sa kanya. So yun, tignan natin kung ano yung magiging performance ni Cygnus sa round na to.
Unang banat para kay Cygnus. Joke. Ang inang yan. Oo, nung nakaraan talo. Pero isa yung karanasan para kaalaman mas madagdagan palalo. Ngayon nagbabalik na naman yung Cygnus na palaban at grabe manarantado. Mukha kang matabang unano, huwag kang umaastang matangkad gago. Sobrang baba mo, kailangan ko pang maranasan ng 2 talo para lang magkatapat tayo. Kaya Motos Game! Punto yon. Ano ba naman to, Sight? Isang pandak na puro ingay, palpak na kapalkilay, putang gusto pang hype. Pagkatapos ko mag C9, tatapat nyo C9 inches lang yung height. Tangin na di kita ka-match sa sagasaan ng sagad. Mas gugustuhin mo na lang bobo mag-suicide. Maluloba to kagad. Hiningi ko sa'yo, Mirage, binigay mo lowered na e-bike. Sa aking mga paandar, matic flatline, wala nang lunas pagka-enter in this fight. Oo, classic ang pagkakabutas, parang center ng B-side. Pero baka magyabang na sa mga flip-top siya daw yung nauna. Na sa mga MC siya daw yung nauna. Sa pulunga, banuka. Sa motos, basura. Sa flip-top, binadibag ka lang nung kamukha ni Duma. Ikaw ang perpektong halimbawa. Kamukha ni Hindi Duma. lahat. Veterano kapag luma, mamamatay ka na lang, wala ka pa rin kampyonatong nakukuha. Saling pusa lang tong tuta. Tamang panapal kapag sa laban ay may kulang isa. Tapos nilaban sa may pangalan, alangan tumanggi siya. Hanggang balikat lang pagkasipat nung nakilala kita. Kahit magpasikat, dito sa sinag, di ka nalalaki pa. Lahat ng umarang diba? Kaya Tacoma, nagkamali kayo ng pinadalang bata. Kala ko si Espero na, pero si Eds pala yung pinakamababa. Talagang di mapinakatama. Ayos yun. Hindi na kulang pa to kahit na di ko tawaran. Kapusang kada pagbato sa linyang sinasalangan. C9, 7K. Oo, bumagsak to, pero hindi yun hangganan. Kasi alam ko na alam nyo, natatalo lang ako kapag may bilang kalaban. Kaya bilang kalaban. Obligasyon kong patayin ka sa budget, hindi lang tugmaan. Mga linya basahan, pang kitubi ang galawan, kaya ka tinatawanan. Kahit kailan, hindi pa pinag-usapan, pabida pa nga yan, mahina sa laban. Ikay, mahina sa laban, sa rima wala yan, madali lang sugatan. Grabe. Tamang pabida sa wika, sa tira kahit di nasulatan, kadali niya talagang tinatamaan. Ganun lang tumatak at magkapangalan, matik magkakarong halaga. Di kita katapat sa kahit pangalang, alam mo makakapos ang dala. Sa sobrang pandak, mga pangarap di na maaabot ni tanga. Pag sinampal kita ng katotohanan na mababakat talaga. Time! Tang ina! Guys, sorry, hindi na ako nag-pause. Hindi ko na tinigil yung video kasi andun na eh. Nakita nyo yung pagragasa ng apoy? Yung mabilis na pagkalat ng apoy, ganon mo nakikita Cygnus. Tangina, it was a perfect round, guys. It was a perfect round. 10-7 in favor of Cygnus. Ganun lang kasimple. 'Di ba? Kitang-kita natin, sabi ko nga sa inyo, isang malinis na performance lang yung ipakita ni Cygnus, kanya na to. Pero hindi malinis yung panakita niya, guys. 'Di ba? Sobrang suabe nun. The multis, the holos, the punchlines, the haymakers, yung mga punto, yung bigat, yung impact, lahat. Galing nun, Sig. Galing nun, tol. Perfect. Ang sarap ulitin ng buong round 1 ni Cygnus. 'Di ba? Ganon ka. Ang ganda ng rhyming eh. Yung melody, although hindi siya nagfo-flow, pero yung melody sa tenga mo, kung paano niya dinideliver yung ganong ka, yung rhyme schemes na yun, puta, ang suabe talaga eh. 'Di ba? Kaya para sa akin, it was a perfect round. Cygnus yun, men. Napahanga niya ako doon. Paalala ko ulit ha, tinalo ko ni Ralphson. Okay nang ina, di ba? Alam ni Kataan na yan. Teka lang, kala ko ba 24 bars lang? Ano to? Gagi?
Yabang nyo ah, bias kayo, porque model to ng Mighty. Tabi kayo dyan. Tabi kayo dyan! Tuwan mo. Diba? Uwi ng ina mo ha? Yabang mo, model ka ng Mighty. Game! Game! Kung karamihan ng tao sa mundo na bad trip dahil sa halik ni Judas, ano pa kaya si Sinay? Hinalikan neto, walang toothbrush. Yes, desperadong galawan ka, boy. Paano mo yun? Naisip, grabe. Nung hiningi ko opinion doon ni Shaboy, sabi niya sa akin, Kadiri, pare. Sa battle, bakit ganyan ang inyong choice? Yung isa manghihipo, ito naman ay feeling trans. Tangina, Kadiri yan. Lahat ng umahanga sa Bicol Boys, ang tawag dapat silly fans. So, idol nyo to. Sa battle, puro lang yan flowing perfect rhyme schemes, tas dadaanin nila sa cringy dance. Para sa addict, ito payo mula sa akin, imbis Arab skills o adlib, dapat hygiene ang i-enhance. Ganun ba yun? Sino nagsishare ng corning list nito sa Facebook? Tangina nyo. Natutuwa kayo? Pinapaliwanag niya yung wak na wordplay? Content, walang inspiration at quote? Cygnus, yung buong battle rap career mo ang tunay na explanation of joke. Puro freestyle at joke. Pero nag-trending yan sila sa isang battle nila dahil sa tulak to. Namimisikal. Ang galing no, pambihira. Pero para sa akin, mga mahina pat, bagito pat mahina. Kasi kung matapang talaga kayo sa susunod yung pagtutulak, gawin nyo sa Manila. Pero kung ayaw sa illegal, edi mag-focus ka sa negosyo mong sausawan. Ipo-promote natin, di ko i-hate yung business nyo. Pangalan ng brand, di ba? Inday Suka. Solid nun ano yun, dinedicate mo sa misis mo. Isipin mo, mahal na mahal ka ng asawa mo kahit yung leg mo parang logo ng Silver Swan. Pero, parang logo ng Silver Swan. Pero nung ahon, nakita ko si pare, iba yung kasamang babae, si Bobo, Kadiri yan. Ate Aubrey, ako na magbubulgar, hinayupak. Kasi alam kong paalam na ito sa'yo, tangina, lumaban daw. Pero ang totoo niyan, Inday Suka, yung mister mong maasim, pag nasa Manila, sa iba sumasawsaw. Kapag malapit na siya mahuhuli mong babae, kasi inabot na ng krisis, ang solusyon ni mukhang ipis ay imay day niya si Mrs. Real talk. Ganyan siya kagaling mang manipula. Pasista yan sa kanila. Nalaman ko lahat ng anggulo na to kasi pasikat ka, kinang ina. Round 1 pinatay ko si Atom. Sa 2 yung misis mo, para sa 3 ikaw na lang. Mabisa ba ang pagsita? Sinadya ko yan dahil alam kong mapabattle rap at totoong buhay. Mahina ka pag mag-isa. Time. Okay. Okay. Round 2 ni Eds. Di ko alam kung kapos ba sa paghahanda si Eds eh. 'Di ba? Pero sa tingin ko hindi ito yung Eds na ina-expect ko against Cygnus. Alam kong may mas malakas na Eds, alam kong may much better na Eds, alam kong mas kaya pang lakasan ni Eds yung mga sulat niya. So, I don't know if what happened to Eds, bakit ganito, na-confuse ako guys, bakit ganito lang yung sulat ni Eds. Kasi para sa akin, medyo nagagaanan ako doon. Sa tingin ko, hindi yun enough para tumagos kay Cygnus. Ganon. So, syempre, respect kay Cygnus, 'di ba? Alam ko kung paano bumatel tong MC na to. So, sa tingin ko, yung mga ganong writtens ni Eds wasn't enough to beat Cygnus. 'Di ba? Although yes, tumatama yung iba, pero magaan eh. Hindi tumatagos, hindi bumabakat, tumatama lang. So, ganun ko i-differentiate 'yon. Ganun ko ina-explain 'yon. Ganun ko siya nakita, ganun ko siya napakinggan, ganun ko siya napanood. So, yun, ulitin ko lang, tumatama, pero hindi tumatagos, hindi bumabakat, tumatama lang. So, yung kay Cygnus kasi kanina, lahat eh, tumatama, tumatagos, bumabaon, ilakas ng impact, andun eh, suntok eh. Kay Eds naman, parang pitik lang yun. Basta, ganun siya kagaan. So, medyo, hindi ito yung ina-expect kong Eds. Better Eds yung ina-expect ko sa battle na to eh. Ganun yung tingin ko sa skills, battle skills ni Eds. Pero sa time na to, sa pagkakataon na to, parang hindi ito yung
hinahanap ko. Okay? Pero, let's see, may round 3 pa naman. Game. Pero round 2 muna ni Cygnus. Paulong Banat, Cygnus. Yo! Kung nung round 1, pinahiya ko tong pandak, dinanas marahas, pero alam ko rin namang nakakabitin pa. Ngayong round 2, ibubunyag ko sa lahat kung gaano kataas tingin niya sa sarili niya. Kaya game? Game. Sinabi mo sa amin na sa Tacoma, ikaw lang may tira. Tangina nito, nakakapikon. Panay tango na lang kami ni Atoms noon, palibasa, ikaw pre yung nagpapainom. Oo, nagmaoy ito sa aming dalawa ni Atoms. Kung hindi nyo lang alam. Sabi niya, kaya ko naman talagang mag-champion sa Bilista eh. Kaso busy ako sa gang. Busy ka sa gang? Gangster pala yan. Fighter palaban. Kaya pala may pagkabaron guys, kaso pang hamster katawan. Puta, mag-diet ka naman. Oo, may gantong si Chow Chow. Kasi yung mga member kulang-kulang mga mukhang duwende mga pare. Si Loki to, no? Diba si Loki to ng One Piece, yung suot ni Cygnus. Sa mga updated sa One Piece, si Loki yan. Alam mo si Loki to. Oo, may gang to si Chow Chow kasi yung mga member kulang-kulang mga mukhang duwende mga pare. Bago pumasok sa gang, pinapapili niya. Oo, may gang to si Chow Chow kasi yung mga member kulang-kulang mga mukhang duwende mga pare. Oo, may gang to si Chow Chow pero yung mga member kulang-kulang mga mukhang duwende mga pare. Oo, may tinayutong gang kaso gang forfeit lang pwedeng sumali. Oo, nung naboring, napagtripan yung mga bata sa kanilang squatter. Bago pumasok, pinapapili niya kung hirap o suffer. Ang hirap nun, brother. Kaya ka pinapablatter. Tsaka paano ka magiging gang founder? Mas malaki pa sa'yo yung paddle. Speaking of paddle, alam nyo ba kung bakit si Eds mukhang buntis na mama? Kasi nung pinadel, lumehes, puro likod daw yung tama. Kaya wag kang masyadong maangas bata. Hindi yung pag nasusobrang ka sa Yakult kung sino-sino hahamunin mo. O sige, sasali ako sa inyo, basta ikaw yung papaluin ko. Sa ulo, sa ulo. Talagang di mo malilimutan, maaalala mo lagi. Sa puwet kita papasuan gamit puwet ng kawali. Pero wag ka. Varsity daw siya. Ang lupit. Itong si Gago panay boka. Pinsan niya daw si Yao Ming. Ang kulit. Tingnan nyo naman itsura. Bilugan. Sobrang liit. Nagiging high ka lang sa droga. Tsaka di ka pwede mag-basketball mapagkakamalang kang bola. Mangliliit to sa akin sobra. Wag mo nang balakin kumante, baka yung pinsala mas doble. Nauna nung naghihigante kaso wala ka sa korte. Dapat di ka tumanggi para labas mo na morgue. Tsaka walang dating niyang angas mo baste ngayong natapat ka sa tore. Kaya dapa! Bago kita pa Baste Torre, okay. Halatado ka ba? Pa nga itong makata. Kaya malamang tugma mo itong mama. Garantisado na di papasado. Kaya siguradong bugbugto ka wawa. Garantisado na kapag tula ko ay nakabisado. Laging may pinsala. Sagutin mo lahat ng bala. Oo, lahat ng iharang nyo punit. Dapat nagdala ka ng extra best panggera. Di uubre pa sigaw-sigaw mo at kulit. Mga linya mo pilit, direkta. Ramdam mo kada hagupit, kumalupit. Dikit-dikit yung letra. Ngayong nagbabalik ako ulit. Nung it's, ngayon ay it's, chapuera. Yay! Ibabalik ko daw lang. Okay. Round 1 was better compared to this round. Medyo matagal, no? Slow start si Cygnus dito. Yung buong first half niya sa tingin ko hindi ganoon ka-epektibo since wala tayong napakinggang doon. Wala tayong napakinggang mga holos doon. Unlike sa round 1 na umpisa pa lang naka-holos na, 'di ba? Sa round 2, yung first half medyo mabagal, ang tagal ng dating, ang tagal ng momentum. Pagdating sa second half doon na umarangkada. So, andun natin ulit narinig yung mga holos, yung mga multis. So, sa tingin ko, dun talaga effective si Cygnus 'di ba? So, ayun lang. Wala na akong ibang sasabihin pa kasi yun at ayun lang din naman yung nakita natin. Ayun at ayun lang din naman yung napanood natin. So, yun. Better round or sabihin natin strongest round so far yung round 1. Then, round 2 medyo mabagal yung dating. Pero sa tingin ko,
hirap ng round 2, no? Pwede nating ibigay yung tabla or pwede nating sa dikit na scoring eh. Diba? 10-7 sa round 1, pero sa tingin ko, lamang pa rin si Cygnus dito in terms of, kaso may choke pala si ano dito, no? Si Cygnus. O nga pala, may choke si Cygnus. Sige, consider natin, no? Tabla ko muna yung round 2 sa score na 8. So, bakit yung round 2 ni Eds better compare sa round 1 niya? Since malinis yan na itawid yun. Tapos, kay Cygnus naman, from strongest round, hindi niya natapatan yun. Tapos, nagkaroon pa siya ng slow start dito. Nagkaroon pa siya ng choke. Tapos, yung second half niya, doon pa umatake. Doon pa nag-start umatake yung mga linya niya. So, ayun. Just to be fair, for Eds, bibigay kong tabla yung round 2. So, 10-7 sa round 1 and 8-8 sa round 2. So, that's 18-15. Round 3, pakinggan natin. Ngayon ay Echapuera! Yay! Ibabalik ko daw lahat. Talaga sa iyo ko isasampal. Yabang mo porkit sa motos, meron kang kambal. Kung inayinan to, pinagsasabi mo, taga Bicol ka talaga, brother. Yung gang sa inyo, di padel? Uy, nangina, usapang gang. Inangina mo? Usapang gang, ginagago. Palibasa yung prat sa Bicol, katawan mo yung pinapalo. Okay, nanginan to. Game? Yeah! Game. Alam mo ba kapag wala kang suot na cap, parang evil ka bay? Kamukha mo si Trevor ng GTA 5. Kaya ba trip lahat ng tao sa bahay nyo pag nilalagnat ka? Talagang magastos, ubus kwarta. Paano imbis bipo yung ilapat sa kanya buong tuwalya? Anong Bicolano? Di ka mukhang Pilipino. Fuck you, ikay magaan, ubod pa ng wak. Gusto mo magka-value? Lipat kang Japan, total puro kalapad. Yabang-yabang okay. Sa Sokmed, wala namang Instagram. Nanligaw pa ng artista yan. Hinarana si Ava Mendez, tingin mo ba, yastig ka niyan, sa payat mong yan, alam mo ba ang kayang-kaya ano ni Batista Bam? Ngayon, pag-usapan naman natin kung dapat ba silang respetuhin bilang kampyon. Para sa kaalaman ng lahat, lalo sa mga taong sa inyo na bibilib. Lahat ng aking sasabihin, puro katotohanan lang ang inyong maririnig. Game? Yes. Atoms versus Casper. Sa Motus, usapan 32 lines lang, pero 50 lines ginawa ng kakampi mo. Walang pag-aalinlangan, bilis gawin ng diputa. Dahil sa panggugulang, talo si Casper, pero sampal sa mga madadayang katulad nyo na dikit pa rin ang resulta. Ito pa. 2x2 finals, isang buwan. 2x2 finals. Umalis sa GC namin si Atoms dahil mag-focus daw sa laban. Killer instinct galing sa ghetto. Tapos pagdating sa flip top, sasabihin nyo kaya kayo umalis ng GC kasi gusto ng Tacoma hati sa premyo. Oh, lahat gagawin para panalo mas steal. Lahat gagawin para panalo mas steal. Tapos pag nasa entablado na, magpapaawak para mas real. Gawa ng issue, invento, kwento, paghahaluin, kanilang galawan mang steer. O bakit hindi? Kaya isipin nyo, 7K versus Cygnus. Hindi siya nag-mind games at gumawa ng issues. Purong bara, hinubog niya. Sobrang solid mo doon kasi yung sinasabi ang pinakamahina sa grupo namin, malinaw na, dinurog ka. Ang punto ko, itong champion yung mga Duterte supporter, wala kaming ang punto ko, itong mga champion yung Duterte supporter, wala kaming respeto hanggang mamatay. Hindi namin tatratuhin niya na big fish. Nakakatawang suportado nyo ang DDS pero sa battle rap di nyo kami kayang trabahuin ng malinis. Kaya sa mga susunod nilang makakalaban, mga pare mamulat, huwag kayong papayag sa kondisyon at maniniwala na mahina lang ang kanilang mga... Sino ba yun? Okay lang? Kaya... Okay na ba? Kaya sa mga susunod nilang mga kalaban, mga pare mamulat, huwag kayong papayag sa kondisyon at maniniwala na mahina lang ang kanilang mga sulat. Basta, gapo, bano, 3GS squatting.
Basag na ang sumpa, sila'y grabing nakausad. Gusto nyo bago? Itong mga gago, basta Bicolano, di lalaki kausap. Basta Bicolano, di lalaki kausap. Basta Bicolano, di lalaki kausap. Ngayon mo sabihin lalaki ka at walang patunay ang aking mga barasig. Kung yung laban mo kay C9 sa zoning, kaya nagtrending dahil sa iyong panghahalik. Sa sarili mong asawa nagtataksil, sa ibang babae nananabik. Ang mag-champion sa flip top, deserve nyo yan. Di namin pagkakait, pero yung titulo ng pagiging tunay na lalaki, hindi nyo yan makakamit. Okay. Strongest round ni Eds yun. Diba? So, kanina, ang sinasabi ko, nag-aantay ako ng, or inahanap ko yung Eds na ganito eh. So, kung sakaling ganito yung performance ni Eds from round 1, 2, and 3, baka may possibilities na sobrang dikit ng battle. Pero wala eh, andito yung pinakamalakas na Eds nasa round 3. Nagustuhan ko yung storytelling ni Eds. The way he deliver those angles, convincing eh. So, ito palagi ko tong sinasabi sa inyo kapag nagre-review ako ng mga battles na may angulo na inside, yung mga inside angles, 'di ba? Lagi ko tong sinasabi na okay lang naman gumamit ng mga inside angles basta nadi-deliver mo ng maayos, nadi-deliver mo ng convincing. Kasi may mga iba na inside angle na nga, syempre, kami na sabihin nating mga fan, nanonood lang, hindi namin alam 'yon. 'Di ba? Kaya kapag ginamit nyo 'yon tapos hindi nyo na-deliver na maayos or hindi na-deliver na convincing, epic. Parang sa amin, ang sayang nun. What if gumamit ko na lang ng ibang angulo? Better pa or possible pa na tumama, maging effective pa. Pero, yun nga, going back, yung ginawa ni Eds, kung paano niya dineliver yung mga inside angles, para sa akin, effective eh. Effective, convincing, and malinis, suwabe, flawless, ang ganda nung pagkakakwento, ang ganda nung pagkaka-deliver, almost perfect, 'di ba? So, ito yung strongest round ni Eds para sa akin, ang ganda nung pagkakatahi, ang ganda nung kwento, yun nga, 'di ba? So, let's see kung ano ipapakita ni Cygnus sa pagkakataon na to. Game. Yo. Round 3 game? Nakilala na Pakuela. Malaking bitus. Sa battle handang magmukhang tanga. Pero ngayon tatanungin kita, kung magugustuhan mo bang makita yung Cygnus na hindi nagpapatawa, kaya ano game? Lirikalan at pumedya. Kailangan daw na ibalanse. Kailangan mangdamay ng pamilya at saka mga batang inosente. Kahit hindi na makita yung nilalamang mensahe, panay tik-tik sa balita para lamang umabante. Aminadong isa ako mga pare, sa nagpalamon sa ganon. Kakahugot ko ng kakahugot, nakalimutan ko na kung paano mang baon. Oo, nakatulong sa estado kung nasan ako ngayon. Pero tong kilalang payaso na mga tao ay may puso ng leon. Kaya ba't tong aso lang hinain? Mas lalo lang ako ng init. Walang talabyang rabis mo sa akin. Nang lalason to ng isip. Halatang kabado kaya pilit. Kumakahon sa gilid. Pero tandaan yung mapaaso man o tao, mas delikado pag tahimik. Kasi chow-chow nice. Ng pusi. Kakagat talaga. Kaso sa droga nakatali kaya dilat ang mata. O ayaw niya sa dubi pang ihaw ang dala. Kaya mas bagay ka mabuli, naglalakang pa nga. Kasi tuta to ni Phoebus. Pinagdos por dos, kaso nga lang kapos. O tuta to ni Phoebus. Pinagdos por dos, kaso nga lang kapos. Hanggang dyan ka na lang boss, nagkapangalan dahil sa Diyos. Oo, nagkapangalan dahil sa Diyos. Yung mga tao, siya lang gusto laging pakinggan. Sunod-sunuran ka sa Diyos, nagmukha ka paring sa Kristan. Puta paring sakit niyan. Dalawa na nga kayo.
Dalawa na nga kayo ni Diyos, pinagtulungan si Jonas, pero binadibag pa rin kayo ni Jonas. Kami nung may katulong, 6 yung pinagulong at tinodas, hindi tayo magkaparehas. Ikaw sunod-sunuran sa mga tao para lamang mapuri. Ako sinusugal ko ang lahat, bahala na kung malugi. Di tayo magkaantas, alam niya ng mga mata na mapanuri. At saka di kita sasabayan sa paglipad, manatili kang mababang uri. Pagkat malayo ka pa sa akin, sa estado o hangarin. Pagod na akong patawanin, mga gago unawain. Delikado na gawain, pagkasako pabagahin. Itatapon sa malalim, jak malabo nang hanapin. Pagkapako papalahin, pagkatao kakatayin. Delikado kakatayin, jak malabo nang hangarin. Sigurado na wala rin kahit na ano pa man ang iyong gawin, siguradong di ka napapala rin. Kaya patawad ang masakaling di nyo na ako patawarin. Time! Putang ina mo, Eds! Unano ka talaga. Tama na yan para sa labanan. Okay. Style clash eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Style clash. So, ang hirap bigyan ng judgment nun kasi pwede mo siyang tignan sa iba't ibang kategory. 'Di ba? So ganito guys. Hindi, bibigay ko kay Cygnus yung round 3. Pero dikit. Siguro hirap. Mahirap yung hindi, sige. Strongest round nets yun. Gaya nga nasabi ko sa inyo. Sayang lang kasi hindi ito yung pinakita ni Eds all 3 rounds eh. 'Di ba? Nag-expect akong ganitong Eds yung makikita ko. Yung round 3 niya, ganun sa round 1, ganun sa round 2. Pero yun nga, round 3 lang ang nakita natin ganun. Pero yun nga, nevertheless, it was a good battle. It was a good performance para kay Eds. Medyo nagkulang lang talaga. So, final score ni Eds para sa akin 7-8-9, 24 points para kay Eds. Kay Cygnus, bigyan natin ng score na 10, 8, and 10. Solid eh. Solid yun, tol. Dumikit si Eds, pero sa tingin ko, yung performance ni Cygnus iba, 'di ba? So that's 28. So 28 to 24, rounds 1 and 3 ibibigay ko yun kay Cygnus, pero sa round 2 tinabla ko. Okay, ganito. Rounds 1 and 2 na explain ko naman na, hindi ko na babalikan. Pero sa round 3 dito tayo mag-focus. Sa round 3 nagkaroon ng style clash na malala eh. Punto ni Eds, 'di ba? Angles, yun yung naging pambato ni Eds dito, or ginawa niyang pambala. Kay Cygnus naman, syempre still the holos, 'di ba? Technical. Sabi ko nga, hindi man siya nagfo-flow, pero yung melody naririnig mo dito. So punto. Tapos actually doon sa mga categories na nabanggit ko, actually to be honest pwede ko siyang itable. 'Di ba? Sa punto ni Eds versus sa holos ni Cygnus, sa punto, tapos mga angles ni Eds, 'di ba? Pwede ko siyang itable. Pero bakit? Ano yung reason kung bakit kay Cygnus ko binigay? Still kay Cygnus ko binigay yung round 3. Guys, the level of difficulty. Gets nyo? Yung holos na yon, yung extended rhyme schemes na yon, yung multis na yon, mahirap yon. And the way he performed those lines, the way he delivered those lines, smooth, malinis. Kaya para sa akin, yung level of difficulty, yun yung isa sa mga rason kung bakit binoto ko si Cygnus sa round 3. Supposedly tabla talaga, katulad ng round 2 tabla. Pero yun nga, the level of difficulty, angat na angat, kitang-kita eh. So yun lang, wala na akong ibang i-explain pa, wala na akong ibang sasabihin pa. 1 and 3, Cygnus, round 2, tabla.
28 to 24. Cygnus. Nag-4. Resto ba? Aguinaldo daily yata. Salamat Yo Production. Maraming salamat. Sa mga tropa, follow nyo yung mga social media ng Pilipinas. Shoutout sa kanila. Para kay Sig. Pero ang boto ng hurado, 2-1. 2-1. Mag-ingay. Para kay Cygnus. Shoutout sa kanila. Shoutout kay Eds, shoutout kay M-Site Motos Body League. Saka mahal na mahal ko yun sa Eds. Tropa kami na Eds. 24 bars lang eh. Hindi, joke lang. Shoutout sa Tao mga PHS worldwide. Slams 12 Vanid, San Pedro Warlord, kay Oji Bowdown, Third Coast Mayro, Pulo, Rap Battle League, Sinson Rap Battle League, kay Ted Omit, kay Andre Novencido, kay Net Novencido, kay Cassandra Heder, Sarge Mendoza, kay Makoy Llagas, si Galabog, Bambolas Gang, at yun kay OG Tutone, tsaka kay Aika, Steve Wickman, Chito Di Castro. Ay, wala palang judges. Yawa, nag-aantay ako. Nag-aantay ako ng judges eh. Bakit wala na? Ano ba yan? Nag-expect ako ng ano eh, ng judgment para sa battle na to eh. Anyway, sa tingin ko yung judgment ko na lang yung pakinggan nyo. Okay, so yun lang. Magandang battle, pero sayang kinapos sa Eds. Hindi consistent yung approach niya eh. Yung kung sakaling yung round 3 niya naging 1 and 2, 1, 2, 3, possible dumikit pa para mapunta pa sa kanya. Pero ibang klase rin yung Cygnus eh. 'Di ba? So yun lang. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.